Dear Tita El, pakitago nyo na lang po ako sa pangalang Melay. I am 45 years old. Masalimuot po ang aking love story. Una, meron po akong kafling at 15 years old siya noon nang maging kami. Nagkaroon po kami ng isang anak. After 7 years, nagkaroon ako ng pangalawang karelasyon. Umabot po ng 10 years at may isa ring anak. Habang in a relationship ako sa kanya, nag-abroad po ako para matustusan ang mga pangangailangan ng aking mga anak. At doon, may nakarelasyon naman po akong Pakistani. At may isa po kaming anak ngayon na 4 years old na. Sa ngayon po, may nagpatibok na naman ng puso ko, pero may asawa po siya. Mahal na mahal ko po siya kahit alam kong mali. Sana mabigyan niyo po ako ng advice sa pinagdaraanan ko ngayon. At para mapakinggan natin ang kwento nitong si Melay, live po natin siyang makakausap sa linya ngayon. Melay, welcome to Shoutout! Hello po, magandang gabi po. Okay, Melay. Tita El. Okay, tanong, ilang taon ka noong nakarelasyon mo itong si 15 years old? 23 po. 23 ka noon. So, Opo. ilang taon na yung baby mo ngayon dito kay 15 years old? Magto-21 na po. Ha? Magte-21 Magto-21 na siya. na po siya. Okay. Opo. Okay. So, ito namang bali panganay na yan, 'di ba? Panganay mo, babae or lalaki? Babae po. Okay. Dun sa pangalawa, yung sa karelasyon mo ng 10 years, ilang taon ka noong nanganak ka sa second baby mo? 30. Parang 20. Kasi 7 parang years ganun. 29. Parang 29 po yata. Ganyan. 29. Nasa-linok pa po ako yun. Opo. Okay. So, ilang taon na siya ngayon? Magpo-14 po itong October 30. Okay. Ito yung second mo. Yung pangatlo, na nung nagpunta ka ng Pakistan, na in love na naman si tita. Oh. UAE po. So, sa UAE ka nagpunta. Anong trabaho mo doon? Sari-sari po nag-babysitter po ako, nagtrabaho po sa school, nag-receptionist, lahat po yata pinasok ko na po. Kinarir mo na lahat. Ilang taon ka neto? Yes po. Nung nanganak Ito po ka? ang nanganak sa pangalawa eh. So, nabuntis po ako 41 years old. 41. Nasa UAE po ako. So ngayon, Opo. eto si 4 years old mo na pangatlo. Lalaki o babae ito? Lalaki po. Okay. Yung pangalawa? Yung pangalawa, 14 years old po yun eh. Ha? 14 years old po yung Oo. baby ko. Lalaki or babae? Lalaki rin po. Okay. O ngayon, eto namang pang ilan, meron pa bang isa? 21, Wala na 14, po. and 4 years old, bale, ang mga anak mo. So, bale, Opo. tatlo ang nakarelasyon mo, but wait, meron ka ngayong karelasyon na may asawa. Tama ba ako? Yes po. Okay, sige. So, kwento mo sa amin kung anong nangyari. Paano mo naman nakilala itong current na in a relationship mo? Kasi po, nung time na ako po ay nung ako po ay time na nag-break na po kami nung pangalawa. Pangalawa? So sabi ko, opo, Oh. nung nung pangalawang tatay po, nung 10 years kami, Oh. sabi ko gusto kong lumayo para makalimot. Kasi Oh. sobrang stress na po eh. Oh. So, Bakit ngayon ka po, nasa-stress? Kasi po nag-away na po kami. Nagpapalitan na po kami ng masasamang salita, nagbaranggayan na po kami. Okay. Bakit humantong sa gano'n ang relasyon ninyong dalawa? Kasi po siya lang po talaga yung naging karelasyon ko ng parang asawa na po, pero hindi po legal. Pero wala na po siyang asawa noong that time. Ibig So, sabihin, itong si pangalawa mo, meron ding asawa dati. Opo. Bago kayo Kasal naging po kayo. siya.
Opo, kasal po siya. Ako po, dalaga talaga ako. Okay, wait, sandali. So, nung magkasama kayo, anong sinasabi niya sa'yo? Wala na sila nung asawa niya? Ay, nung nagsama po kami, wala na po talaga sila nung asawa niya. Hiwalay na. Opo. Hiwalay na po talaga sila. Okay, pero hindi legally hiwalay. Opo. Okay. Ano lang po talaga, ang kulang na lang po doon, yung talagang separation at saka yung Papeles. annulment, pero wala na po yun. Okay, so, ayan nga, nag-aaway na kayo, nagka-exchange of words na kayo, kaya kayo nagkahiwalay. Tama po. Opo, kanino sumausap mo pa po yung kinakasama niya. Ha? Paano siya nagkaroon ng kinakasama? Di ba kayo pa? Opo, nasa UAE pa po ako, meron na siya. Ibig sabihin, sandali, sabi mo kasi, nung naghiwalay kayo, netong pangalawa mo, gusto mo nang lumayo. So, ibig sabihin, Nasa Pilipinas na po ako noon. Umuwi po ako, 4 months po yung tiyan ko, dun sa Pakistani po na baby ko. So, nung that time, nasa bahay pa po namin siya. Sabi ko, Sandali, wait, mag-usap tayo hold on. pag-uwi ko. hold on, sandali ha. Okay, ulit tayo ha. So, itong second mo na jowa, nakasama mo siya for 10 years. Doon Opo. sa 10 taon na yon, kailan ka, on what year ka nagpunta ng Pakistan? O ng Ng UAE UAE? Kailan? 2015 po yata yun. Oo nga, o 14. pero ibig sabihin, ilang taon na kayo? 5 years po. 5 years pa lang, nagpunta ka na ng UAE. Opo. Okay. So, kailan mo na-discover na meron na siyang iba? 1 year pa lang po ako, 1 year pa lang po akong nasa UAE, sinisendan na po ako ng mga anak ko, yung panganay ko ng, Mami, si Daddy, meron ng mga ka-chat, tapos sinisend niya sa akin, ini-screenshot niya sa akin yung mga conversation ng daddy niya tsaka ng mga babae. Okay. Tapos, Mhm. yun po, tapos sabi ko, ganun. Kaya po pala kahit naka-online siya, hindi niya po ako pinapansin. Ilang linggo bago niya ako sagutin Okay. yung message ko. So, kailan ka umuwi sa Pilipinas? 2019 po, November. Ilang taon na kayong magjowa nun? 10 years po. So 10 years ka talaga bago umuwi sa Pilipinas. 5 po. 5 years na straight. 5 years po kami magkarelasyon. So 10 years po balik kami magkarelasyon. Parang gusto ko na lang ma-stroke ulit. Ulitin natin ha. Okay. Sabi mo, nung unang taon pa lang, nagloloko na itong kinakasama mo. Apo. 10 years ka abroad. Tama ba? Hindi po. 10 years kami in a relationship. 5 years kami dito 5 sa years. Pilipinas. 5 years ako nasa abroad. Okay. 5 years ka na nag-abroad. Opo. Nasa bahay ko po siya nakatira. Tinira ko po siya sa bahay namin. Okay, so after 5 years na magkasama kayo, tsaka mo naisipang mag-abroad. Ganun ba? Opo, Okay. kasi po tinulungan ko po siya eh. Okay. Kasi po, Sige, gets ko wala na. po siya sinasahod eh. Okay, sige, gets ko na. So on the 5th year ng inyong relasyon, nag-abroad ka para mas makatulong pa sa pamilya, suportahan rin yung mga anak mo. And on the 6th year na mag-jowa pa rin kayo at nasa abroad ka na, tsaka mo nalaman dahil sinabi ng anak mo na meron na siyang kachat na iba. Tama? Tama po. Okay. Kailan mo naman nakilala itong boylet mo na Pakistani? Mga 2018 po. Ilang taon na kayo noon nung jowa mo? Edad ko po. Ha? Nung pangalawa? Edad ko po. Hindi, pang ilang years na kayong together nung pangalawa mong jowa, nung nagjowa ka pa ng Pakistani? Siguro mga 8 years na po kami yun, or 9. So kayo pa Nag-split na po rin. kami ng Pakistani. Kayo pa rin. Kami pa rin po nun. Opo. Kayo pa rin nung asawa mo, ay Opo. nung jowa Opo, mo. hindi- Habang may jowa siyang iba dito sa Pilipinas. Opo. At ikaw naman ay nagjowa na rin dyan sa UAE, ganon. Opo. Kasi Okay. alam ko naman na meron siya. Di syempre maghahanap po ako, dalaga ko eh. Wala po akong, Ouch. kasi hindi po ako kasal eh.
Okay. So what happened noong between you and this si Pakistani? Kailangan ko pong umuwi kasi po 4 na buwan na po yung tiyan ko, lumalaki na po. Kaya nag-usap po kaming dalawa na nag-decide na po kami at saka ng pamilya ko na kailangan ko pong umuwi. Nagbayad po kami ng 100,000 kasi po break contract po ang nangyari. Tatanggap ko lang po kasi ng kontrata nabuntis ako. Tas ticket ko pa po, kaya yun, sabi ko, babalik po ako. So bawal Nagka-pandemic naman po. bawal sa trabaho na buntis, ganon? Nakalagay Bawal sa po kontrata. UAE yun. Hindi, bawal po sa UAE yun. Okay. So nagkahiwalay kayo nitong si Pakistani. Gaano kayo katagal? Apo. Saglit lang din po, siguro mga months lang din po, nabuntis ako. Okay. So ngayon, na pagbalik mo, anong nangyari? Pagbalik mo, may laman na yung tiyan mo. Anong reaksyon ng kinakasama mo? Nitong pangalawang jowa mo? Hindi niya po alam. Sabi ko, pag-uwi ko, mag-usap tayo. Sabi niya, bakit? Meron ka na ba diyang asawa? Basta mag-usap tayo sa parang November 19, uuwi ako ha, hintayin mo ako. Sabi niya, sige. Tapos, pag-uwi ko po, hindi niya ako sinundo sa airport, yung pamilya ko lang po. Tapos nadatnang ko po siya sa bahay. Hindi, nagtatrabaho po siya. Nung hapon, umuwi na siya. Tapos tinitignan niya ako. Tapos mga ilang araw pa, tsaka kami nag-usap. Sabi ko, buntis ako. Sabi ko, ganyan. Sabi niya, kanino? Pinoy? Sabi niya, hindi, ibang lahi. Sabi niya, pasensya ka na, hindi ko matatanggap. Okay lang ka ako. Tapos yun. So nag-usap kayo, pinalayas ko na civil, siya. nag-usap kayo, kaswalan na nag-usap. Opo. Kaswala ng pag-uusap nyo. Parang magkaibigan lang kayo nag-usap. Ganon. Walang Opo, galit, pero siyang naramdaman. Wala man lang paghagis ng mga plato, lumipad na gamit, cellphone, walang ganon. Wala po. Basta Wala. Iyakan lang po. Ha? Iyakan lang. Sinong umiyak? Iyakan lang. Paras po kami. Bakit siya umiiyak? Nauna siyang mga liwa. Kasi po, yung sa kanya parang wala naman daw yun. Pero nung makita niyang buntis ako ng umuwi, parang hindi niya matanggap. Okay, pero kasi kung ako yung nanunood sa istorya niyong dalawa, parehas lang naman kayo, di ba? Yun na nga rin po sabi ko sa kanya Parehas naman tayo nagkamali. Ang pagkakamali ko lang, babae ako, nabuntis ako, Yes. ikaw lalaki ka, hindi ka nabuntis. Pero may pagkakamali ka rin, kaya naging ganito ako. Nasaan na yung kinakasama niya habang nag-uusap kayo? Sila pa rin ba? Opo, hanggang ngayon sila po. Yun naman pala eh. Okay, Nung sige. nalayas ko po siya sa bahay, naghihintay na pa pala yung babae sa apartment na titirahan nila. So, kaya hindi niya rin, well, siguro Melay, kaya niya rin sinabi yun, escape na lang niya yun na hindi niya matatanggap. Kasi, Exactly meron po. naman siyang kinakasama na hindi ba, Apo. na iba. Okay. Totoo po. So, ngayon, meron kang kinakasama, kinakasama mo ba ito o jowa mo lang? Opo. Kinakasama mo na? Live-in po kami. Live-in kayo? Live-in po kami. Pero Opo. sabi mo may asawa. Opo. May asawa siya. Opo. Gano'n na sila katagal na married netong Ay, matagal na. Hindi ko po alam, basta matagal po. may mga anak din ba si kinakasama Opo. mo? Ilan? Alam mo 4 ba? po. 4. Ikaw Opo, 3. 4. 3 babae, isang lalaki. Okay. Yung relasyon mo, yung relasyon nitong lalaking ito sa mga anak mo, kumusta? Okay naman po. Tanggap niya. Hindi ganun katanggap, pero iba po kasi yung ugali ng lalaki na yun Tahimik lang po siya. Oh. Opo, iba po siya. Tsaka, basta po iba po siya. Sinasaktan ka ba? Ay, hindi po. Okay. Hindi Alam niya mo, po, Melay, mag-overtime lang tayo. Pero, okay Opo. lang ba na mag-usap ulit tayo next week? Sige po, ma'am. Okay lang ba yon? Yes, Kasi Alliance medyo Hotel. nabitin ako sa nabitin ako dito sa huling relationship mo. And Opo. para mas maikwento mo, mas maipaliwanag mo kung ano ba tong ugali na to, and para mas mapayuhan ka rin namin, 'di ba, ng maayos. Opo. 'Di ba? Opo. Okay, wag ka munang Opo. umiyak.
Bakit ka umiiyak ba ngayon? Nanumbalik ba yung sakit? Opo, ang tagal na po ng panahon eh. Ang tagal na po nung naghilom na nung nakaraan linggo po, konting ano lang po, pinuntahan ko po siya doon sa trabaho niya yung pangalawa. Oh. Tapos pauwi na po ako, sabi Oh. niya, Melay, sabi niya, dati mami at daddy tawagan natin, ngayon Melay na lang, no, tsaka ganito. Sabi ko, hayaan mo na, at least hindi na tayo magkaaway, magkaibigan na tayo kahit gano'n nangyari sa atin. So, binibigyan din ba niya ng sustento yung anak niya? Wala po. Lahat po ng anak ko wala. Ikaw lang talaga ang bumubuhay. Opo. How about yung jowa mo ngayon? Nagbibigay po pero may dalawa po siyang colleagues kaya hindi naman po ganun kasuporta. Kaya Oh, tsaka nagtatrabaho hindi- po ako. Masakit man sabihin, hindi niya talaga responsibility yon, 'di ba? Opo, Anyways, yun naman din Melay. ang lumabas sa bibig niya. Oo, tama Opo. naman. So anyways, Melay, bakit ka umiiyak kay number 2? Mahal mo pa ba? Parang nanghinayang lang po ako sa relasyon namin. Kasi mabait po, walang wisyo yun. Trabaho-bahay lang. Okay. Ang nagkamali lang po talaga kami nung pinag-abroad niya ako. Doon talaga po nawasak yung relasyon namin. Mhm. Sige, pag-usapan natin 'yan next week. Etong si number 2 at yung number 4, jowa mo. Okay, Melay? Sige, kahit pa paano ngayon na umiiyak ka, kahit pa paano sana nakapag-unload ka rin ng burden mo. Ilabas natin yan Opo, ulit bumalik. next week, ha? Opo. Sige, Sige ingat po. ka.